ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ano mahal, kumusta ang pag-uusap niyo ni na Ma'am Gilda at Sir Mike? Ayun, maganda. Si Sir Mike lang ang nakausap ko kanina. Wala yung asawa dahil nasa bakasyon daw. Pero yun na nga, ang una kong trabaho sunduin sa airport sa Biyernes. Kumusta naman? Kumpirmado ba yung sahod? Oo, at saka may health and medical insurance pa. Professional na professional. Tapos may sarili pa akong kwarto ron. Pwede rin ako matulog dun kung sakali may mga emergency at gabi ng hatid o sundo. Oo, swerte nga ako sa kanila eh. Kuminsan nga, pumepetics na lang ako at nag-e-enjoy dun sa bahay kasi kadalasan naman tulog yung matanda. Napakalaki nga ng bahay at ang ganda. Sosyal na sosyal. Parang mas mayaman pa ata sila doon sa operator namin dati. Kaya nga rin talagang ingat ang mga yon at hindi kumukuha ng basta-basta ng mga tauhan dahil nga yayamanin. Isa pa, laging wala dun sa bahay. Kami lang ng mga maid ang naiiwan. Sana umabot din tayo sa puntong gano'n, no, mahal? Yung may gano'n na tayo kalaking bahay, kumakain ng masasarap araw-araw at nakakapagsuot ng mga magagarat mamahaling damit. Sana nga. May awa ang Diyos. Pero alam mo mahal, kahit naman sila ganun kayaman, parang hindi ko pa rin ipagpapalit ang isang tahimik at mapagmahal na pamilya. Kasi kahit ganun sila, naku, watak-watak yan sila. Ang daming drama ng mga kamag-anakan yan. Sila-sila mismo nag-aaway dahil sa mana, pera, mga negosyo. Tapos kahit nasa isang bahay lang yan sila, magkakaiba yan ng kwarto. Ano? Hindi sila magkasama ng asawa niya sa kwarto? Oo no, halos hindi nga magkibuan yung mga yan. Kung sa bagay, minsan lang din kasi nagpapang-abot yan sila sa bahay. Si Sir, laging wala out of town. Si Ma'am Gilda naman, may sarili ring negosyo, pero mas pa-party-party lang ang inaatupag. Yung mga anak nila, tuwing weekend lang din umuwi dahil nga sa mga kondo nga rin nakatira na malapit sa eskwelahan nila. Nagkakasama-sama lang sila tuwing weekend at bakasyon. Ang lungkot naman pala. Kaya nga, kung papipiliin ako, mas okay na yung umalwan lang ng konti yung buhay natin. Kaysa naman maging kasing yaman nga nila. Pero parang ang naging kapalit naman, pagkawasak ng mga personal nilang buhay. Huwag ka mag-alala. Kahit na yumaman tayo ng ganun, hinding-hindi sa atin mangyayari yun. So, promise? Pex man, mamatay man. Baka mamaya, malaman ko na lang pinupormahan mo na yung mga kasambahay doon ha. O kaya baka isama-sama ka ni Sir sa mga pinupuntahan niya mga beer house. Naku, subukan mo lang talaga. Si Ma'am Gilda naman yung magiging pinakaamo ko. At ano naman mapapala ako sa mga lakad nun? Puro matro na mga kaibigan nun, panigurado. At saka, bakit pa ako maghahanap ng iba? Ko yung asawa ko pang Miss Universe na ang ganda. Sus, bulero. Naging maayos naman po ang mga unang linggo ni Alan kina Ma'am Gilda Papadudot. Dahil din po mataas ang kanyang sweldo ay hindi na po ako nagmamadali na maghanap ng mapapasukang trabaho. Nagsimula na lang po muna kami ng maliit na online reselling shop. At yung kinikita doon ay nilalagay ko lang po sa ipon naming mag-asawa. Nakatulong din po ang pagpapahinga kong yon dahil nag-iisip na nga po kami na magkaanak ni Alan. At matapos din po ng ilang buwan ay pinagpala naman po kaming mag-asawa at nabuntis din ako. Pero sa mga sumunod po na buwan ay unti-unti na po akong nakapansin ng pagbabago kay Alan Papadudut. Napapansin ko na mas nagiging maporma na ito at nadadalas din po ang hindi nito pag-uwi sa bahay dahil napapadalas daw po ang mga lakad ni Ma'am Gilda. Dahil daw sa traffic ay mas makakabuti pa na doon na lang daw po siya matulog sa bahay nila. Kesa naman umuwi pa sa amin para lang matulog at umalis muli matapos lang ng ilang oras dahil kailangang maghatid ng maaga. Hindi lang po ako umiimik noon pero iba po ang pakiramdam ko. Kutob ko po ay nagdadahilan lang si Alan at may milagro ng ginagawa.
Karen, may gagawin ka ba sa isang linggo? May pasok ako sa trabaho. Bakit ate? Anong meron? Kasi baka pwedeng dito ka na muna matulog next week. Next week? Buong linggo? Oo, sana. Halos layo din naman itong bahay namin dun sa pinapasukan mo, di ba? Oo. Halos pareho lang naman ang layo. Bakit? Anong meron? Kasi si Kuya Alan mo, buong linggo daw siya mawawala next week. May seminar daw kasi si Ma'am Gilda at kailangan niyang ihatid at sundo. Gabi na raw natatapos at maaga nagsisimula kaya sayang daw kung uuwi pa siya dito. Mapapagod lang siya sa biyahe at traffic. Ha? Oo, sige. Wala namang problema. Pero ate, napapadalas ata yung hindi pag-uwi ni kuya dito sa inyo ah. Ang hirap niyan kasi buntis ka pa naman. Kapag may emergency, wala ka man lang makasama dito minsan. Kaya nga eh. Pero doon naman sa ibang araw minsan, pa isa-isang gabi lang siya nawawala. At saka, ilang buwan pa lang naman itong si baby, hindi pa naman ganun kasela ng kalagayan ko. Kahit na. Mahirap pang mag-isa lang dito. Nakakapag-alala yan. At kung ganyan ka-busy ang schedule ni Kuya Alan, paano na lang sa mga susunod pang buwan? Mas magiging delikado na ang lagay mo nun. Naku, ang sabihin mo, ang mas nag-aalala ko, baka may ibang inuuwian. Ano? Joke lang. Naku ate ha. Feeling ko may pinaguhugutan niyang hirit mo na yan. Bakit mo nasabi yon? Ano nangyari? Wala! Ay naku ate, kilala kita. Alam ko yung mga ganyang tono mo. May hugot yan. Ewan. Siguro napaparanoid lang din ako dahil buntis. Alam mo yon, yung emosyonal. Feeling ko kasi parang biglang naging malayo si Alan sa akin. Paanong malayo? Madalang na lang kami magkwentuhan. Parang palaging aligaga at lumilipad ang utak tapos nag-shopping ng mga bagong damit. Akala mo may pinopormahan. Pero minsan naisip ko baka naman ganun talaga kasi nga syempre personal driver, kailangan presentable siya dahil puro mga mayayaman yung mga nakakasalamuha niya araw-araw eh. Naku ate, sabi ko na eh. Parang may nagbago nga ng konti kay Kuya Alan nung huli tayong nagkita-kita. Ngayong nabanggit mo, parang babae nga ang dahilan. Ano ka ba? Ginagatungan mo pa ako eh. Di ako gumagatong ate ha. Kinukumpirma ko lang yung mga hinala mo. Habang tumatagal po ay mas lumalakas ang kutob ko na may ibang babae si Alan, Papa Dudut. Bukod sa napapadalas po kasi ang hindi niya pag-uwi sa amin, napansin ko rin pong may pagbabago sa ugali niya. Kung minsan po kasi pakiramdam ko ay palagi po siyang distracted o iba ang kanyang iniisip. Kung minsan naman po ay sobrang sweet niya sa akin na parang bumabawi na ewan. Pero kahit na gano'n naman po, kahit na papaano ay hindi naman po siya nakakalimot sa mga obligasyon sa amin. At never po naming naging problema ang pera. Hanggang isang araw ay may napansin akong kakaiba sa damit ni Alan. May kakaiba po itong amoy, pabango ng babae. Nung una ko po itong napansin ay binabaliwala ko lamang ito. Pero nang napapadalas na po ang napapansin kong amoy sa kanyang mga damit ay kinompronta ko na po si Alan, Papa Dudut. Pero kagaya ng inaasahan ay tinanggi niyang may babae siya. At ang idinahilan niya, ang amoy daw na yon ay air freshener daw sa kotseng minamaneho niya. Matapos pong i-deny ni Alan na nang bababae siya ay mas lalo po akong nagduda sa kanya, Papa Dudut. Kitang-kita ko po kasi sa reaksyon niya na nagulat po siya sa aking sinabi at halatang nag-iisip lang ng maidadahilan. Kaya po mula nang kinompronta ko po si Alan ay naging mapagmasid na po ako sa mga kinikilos niya. Pati po sa social media accounts niya ay iniimbestigahan ko na rin. Chinek ko ang lahat ng mga babaeng hindi ko kilalang nasa friend list niya. At tinitignan ko kung posible kayang yon ang kinakalaguyo niya. Pero wala po akong nakitang kakaiba. Sinubukan ko rin pong makialam sa cellphone ni Alan, Papa Dudut at alamin ang password niya. Pero hindi ko po makuha-kuha. Hanggang sa isang araw ay may napansin po akong kakaiba kay Alan. Ang dami niya pong mga bagong damit at pabango. At lahat po yun ay branded at mga mukhang original.
Pero ang pinagtataka ko po ay parang kahit na marami siyang mamahaling damit at gamit, ay hindi pa rin naman kami kinakapos sa pera. Nagsimula na po akong magtaka kung saan siya kumukuha ng ekstrang pera niya. Oh, mabuti naman at maaga ka ngayon. Oh, namili ka na naman? Wala, konti lang naman to. Nagluto ka na ba? Magluluto pa lang. Wag na. Tamang-tama, may dala ako ditong pagkain. Oh, mamahaling restaurant to ah. Sinamahan ko kasi si ma'am kanina eh. Nag-meeting siya dyan. Inorderan na rin ako ng pagkain para daw sa atin. Naku, ang bait talaga ni Ma'am Gilda. Oo, mabait talaga. Ano na naman sinaping mo? Mga damit lang to tsaka rubber shoes. Naka-sale kasi. Ay sige nga akin na para malagay na sa labahan. Andyan sa bag. Oh, mga branded to ah. 2.5 para sa isang polo? Grabe naman. Yan yung original price. 500 ko lang nabili ang mga yan. Teka, 3 to ah. Tapos may mga t-shirt pa. Kung 500 ang isa nito, magkano inabot? Mura lang yan. Mga naka-sale na yan. Kung 3 to, 1.5 para sa polo lang. Alan, alam ko na kailangan mong bumili nitong mga magagarang damit para sa trabaho, pero parang nakakapanghinayang naman. Ilang damit na mabibili mo sa 500? May bonus naman ako eh. At saka, hindi naman tayo kinukulang dito, di ba? Yung rubber shoes na yan. Mukhang original yan at mamahalin na. Magkano naman yan? Basta, 2,000, 3,000. basta mura lang yan. Naka-sale din yan. Alan, sana yung mga ganyan, iniipon na lang natin. Bakit? Meron pa rin naman ako naiipon ah. Sa totoo lang yan nga ang pinagtataka ko eh. Ano? Bakit kahit pa na yung bili mo ng mga mamahaling gamit, hindi tayo kinakapos sa pera? Magaling ako mag-budget eh. Bakit ba? Ikaw din naman dyan sa online mo ah. Hindi naman ako humihingi dyan sa mga kinikita mo dyan ah. Bumibili ka rin naman ng mga gusto mo. Pero hindi mga ganyang kamahal na hindi na practical bilhin. Hindi naman tayo mayaman eh. Bakit? Ngayon lang naman ako bumili ng mga ganitong bagay para sa sarili ko ah. At saka akala mo lang mahal yung mga yan. Pero kumpara sa mga chipipay na damit, yung mga yan taon bago masira. Andun na ako. Pero nagtataka ako kung saan mo kinukuha ang extra mong pera. Alam ko ang sweldo mo at alam kong hindi mo kayang bumili ng mga ganyang kamahal. Ano na naman bang pinapalabas mo? Nagtataka lang ako kung saan ka kumukuha ng extra. Binibigyan ako ng bonus minsan. Pag nagpapabili, kadalasan hindi na inukuha yung sukli. Iniipon ko at yun ang pinambibili ko ng mga yan. O ano? Okay na? Hirap sa'yo eh. Masyadong kung ano-ano iniisip mo sa akin. Wala kang tiwala. Lumabas-labas ka nga minsan at nang hindi ka nabubuang dito mag-isa sa bahay. Kapag nagtatalo po kami ni Alan ay palagi niya po akong binabaliktad, Papa Dudut. Palagi niyang sinasabi na kung ano-ano raw ang iniisip ko at napaparanoid ako dahil madalas na naiiwan lamang ako mag-isa sa bahay. At dahil daw buntis ako, kaya ako nagiging emosyonal. Sa makatuwid ay pinapalabas po sa akin ni Alan na walang basihan ang mga pagtatanong at mga pagdududa ko sa kanya. Pero the more na sinasabihan niya po ako noon ay mas lumalakas pang lalo ang aking paghihinala. At hanggang isang araw nga po sa 7th buwan ng pagbubuntis ko ay naulit na naman at nagpaalam sa akin si Alan na mawawala daw siya ng 1 linggo. At sa pagkakataon na yon, Papa Dudut, ay out of town pa daw dahil kailangan daw niyang samahan si Ma'am Gilda sa Cebu para ipagmaneho at maging bodyguard habang binibisita nito ang bagong kumpanyang itinayo raw sa Cebu. Ha? 1 linggo? Oo, may ribbon cutting at kung ano-ano pang gagawin daw dun eh. Bakit wala ba silang driver doon sa Cebu? Wala na raw yung driver dun eh. Nagretiro na. Ang andun lang daw sa bahay nila, yung caretaker. Bakit hindi na lang doon kumuha na magmamaneho? Kabisado mo ba yung Cebu? May ways naman eh. Kaya nga ako isasama dahil sa akin nagtitiwala. Siyempre mga mayayaman yan. Paano kung kidnapin yan? Paano kung hold upin yan doon? Palibhasa kasi wala kang kalam-alam sa mga buhay ng mga mayayaman. Bakit ka galit? Nagtatanong lang naman
ako ah. Para kasi may pinapalabas ka na naman eh. Hoy Alan, huwag kang nga defensive. Siguro may tinatago ka talaga, no? Umamin ka nga. Saan ka ba talaga pupunta? Sa Cebu nga. Tumahimik ka na nga lang. Buntis ka, di ba? Pinapahamak mo magiging anak natin dahil dyan sa mga walang kakwenta-kwenta mong pagdududa. Ako? Ako pa ang magpapahamak sa anak natin? Ikaw nga tong lalayas ng 1 linggo at iiwan ako dito mag-isa na pwede ako manganak anytime? Bakit? Di ba pumayag naman si Karen na makasama mo dito? At hindi naman tayo makakaabala sa kanya. Babayaran naman natin siya. Yan nga problema sa'yo eh. Nagbago na yung ugali mo. Para sa'yo lahat ngayon nabibili na ng pera. Feeling mo mayaman ka. Ano? Hoy Carmela, tandaan mo. Kung hindi sa pagtatrabaho ko, hindi tayo mabubuhay dito. At bakit mo sa akin sinusumbat yan ngayon? Di ba kasunduan natin? Ikaw muna magtatrabaho at ako magpapahinga para magkaanak na tayo? Hindi lang ako may gusto nito. Plano natin to. Problema sa'yo, parang nakalimutan mo na mga plano natin eh. Parang nakalimutan mo nang may pamilya ka at magiging ama ka na. Ang OA! Napaka-OA mo! Sa halip na singhalan mo ko at maging defensive ka dyan, kausapin mo na lang ako ng maayos. At sagutin mo ng maayos ang mga tanong ko. Bakit? Ano bang tanong mo? Saan ako pupunta, di ba? Sa Cebu. Anong gagawin ko ron? Magmamaneho ko ron. Magtatrabaho ko para may maipangkain tayo dito. Kanina ko pa yan nasagot. Ano pa pinuputok ng butsi mo dyan? Di ako naniniwala. May babae ka. Tumigil ka nga! O ito, tawagan mo si Ma'am Gilda. Dali! Kumpirmahin mo! O ano? Ayaw mo? Di sige, ako ang tatawag at ipapakausap ko sa'yo para matigil ka na. Wag na! O ano? Ngayon ayaw ka. Magagalit ka tapos hindi mo naman kayang panindigan. Ikaw Carmela ha, kontrolin mo yung emosyon mo. Tandaan mo, kapag ikaw nakunan dahil dyan sa mga imahinasyon mo, kasalanan mo lahat yan. Labas ako dyan. At hindi kita mapapatawad kapag may nangyaring masama sa anak natin dahil dyan sa kaoean mo na yan. Tinuloy po ni Alan ang kanyang biyahe papunta ng Cebu, Papa Dudut. Pero hindi ko po talaga maalis sa sarili ko ang pagdududa kung talagang aalis siya para sa trabaho. O nagdadahilan lang siya para makipagkita at makasama ang kalaguyo niya. Pero dahil nga po sa 7 buwan ko na yon ng pagbubuntis ay iniwasan ko na lamang po ang ma-stress. Medyo natakot din po ako sa babala ni Alan na baka makunan ako dahil sa kakaisip ng kung ano-ano. Kaya kahit na napakahirap po sa akin ay pinigilan ko pong maparanoid at magalit. Pero sa ika-4 na araw sa out of town ni Alan ay hindi ko na po napigilan ang sarili ko, Papa Dudut. At dahil dati ko na rin namang naging amo ay meron pa rin po akong personal na number ni Ma'am Gilda. At nangahas na nga po ako at tinext ko siya upang kumpirmahin kung may biyahe nga ba siya sa Cebu at kung kasama niya si Alan. Sumagot naman po si Ma'am Gilda sa text ko at kinumpirma na nandun nga sila sa Cebu at kasama niya raw po doon si Alan. Sa totoo lang po ay hindi ako makapaniwala noong una. At inihanda ko na ang sarili ko na makabasa ng bagay na ikakagalit ko kay Alan. Pero dahil nga po kinumpirma naman ni Ma'am Gilda na kasama niya si Alan, ay bahagya na pong napayapa ang pakiramdam ko. At sa totoo nga lang po ay medyo nakonsensya din po ako. Baka nga naman masyado akong nagiging OA kagaya nga ng sinasabi ni Alan. At kung ano-ano ang naiisip ko dahil buntis ako at emosyonal. Pero sa pag-uwi po ni Alan ay hindi ko po akalain na mauuwi sa malaking away ang pag-text ko kay Ma'am Gilda. Sumbat niya po sa akin ay hiyang-hiya daw po siya kay Ma'am Gilda dahil tinext ko pa daw po ito at inistorbo para lamang sa kababawan at pagsiselos ko. Sobrang nag-guilty po ako noon, Papa Dudut, at napahiya din kay Ma'am Gilda. Gayon pa man dahil sa pagwawala pong yon ni Alan ay mas lalo ko po tuloy naramdaman, Papa Dudut, na may maling nangyayari. Hindi ko lang po matukoy kung ano yon. Ang gwapo-gwapo naman ng junior na to, manang-mana sa tatay. Mahal,
Kailan natin pabibinyagan si Junior? Kakausapin ko yung pare doon malapit sa village ni Ma'am Gilda. Magpa-schedule na tayo. Ang ganda ng simbahan na yun. Sosyal na sosyal. Ang ganda sa pictures. Medyo malayo yun ah. Bakit di na lang dito sa malapit para mas marami tayong mga kakilala na pwedeng makapunta? Ang litong simbahan dito sa atin eh. Ang gulo-gulo pa sa kalsada. Ang daming mga vendor at mga nanlilimos. Mabuti na doon sa simbahan na malapit kina Ma'am. Tahimik na, sosyal pa. Naku baka mas mahal naman dun. At saka paano ang reception? Di ba dapat medyo malapit lang din dun sa simbahan para madaling makapunta ang mga tao? Di doon na lang din sa malapit. Ang daming mga restaurant doon. Ang mahal na mga restaurant dun ah. Puro mga class. Hindi natin kakayanin. Akong bahala sa magagastos. Ang mahalaga, maging espesyal ang binyag ni Junior. Mahal. Hindi naman mahalaga yung laki ng simbahan o sosyal na kakainan. Ang mahalaga, mabinyagan ng bata. Yun lang. Ano ka ba naman? Isang beses lang bibinyagan ng anak natin tapos titipirin mo? Tapos paano pagtanda niya? Yung mga pictures na makikita niya, dugyot yung itsura ng lugar. Alan, ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ka naman dati ganyan ah. Ang sa akin lang, ngayong medyo umaangat na estado natin, dapat naman umangat na rin kahit papano yung mga kinakainan at lugar na iniikutan natin. Ako na gagastos para doon. Huwag mo nang tipirin ang anak mo. Okay, sige. Ikaw ang masusunod. Sino kukunin natin mga ninong at ninang? Naisip ko si Ma'am Gilda. Si Ma'am Gilda? Papayag ba yun? Nasabihan ko na siya at pumayag na siya. Ha? Sigurado ka? Baka nahihiya lang tumanggi. Hindi naman niya tayo ganun ka-close at ang yaman-yaman nun parang nakakahiya. Kaya nga mas okay na kunin ninang kasi mayaman yun. Pero hindi naman yan ang punto ng pagkuha ng ninang. Ang mga ninong at ninang ang silbi niyan, sila yung tatay yung magulang sa mga inaanak nila kapag namatay yung mga totoong magulang. Ano ka ba, Carmela? Ang dami mo sinasabi dyan, mga wala namang kwenta. O di sige, Ma'am Gilda na kung sinasabi mong pumayag na siya. Si Sir Mike kinuha mong ninong. Hindi na, si Ma'am Gilda na lang. Alam mo namang hindi magkasundo yung dalawang yun At saka pamahiin, di ba? Bawal gawing ninong at ninang ang mag-asawa. Okay, sige. Nang nag-uusap po kami ni Alan tungkol sa binyag ng aming anak ay doon na po biglang may pumitik sa aking realisasyon at paghihinala na ni minsan ay hindi ko akalaing sasagi sa utak ko. Sa loob po ng maraming buwan ay kung sino-sino mga babae ang pinaghinalaan ko na posibleng kalaguyo ni Alan. Mga ex-girlfriend niya, mga babaeng nag-add sa kanya sa social media, mga babae na na-meet niya habang nagtatrabaho siya. Pero ni minsan ay hindi ko po naisip na posibleng si Ma'am Gilda ang kinakabitan niya. At nang naisip ko po yun, ay biglang parang nagkaroon ng kasagutan ng lahat ng aking mga tanong. Mga mamahaling damit ni Alan, yung pagiging banidoso niya at higit sa lahat ay ang pagiging pakawala niya sa pera. Ayoko man pong isipin dahil nakapalagayan ko na po ng loob si Ma'am Gilda. At bukod pa dyan ay medyo nandidiri din ako dahil sa kasing edad na ng nanay ko si Ma'am Gilda. Ay unti-unti na rin pong bumigat ang paghihinala ko na boy toy ni Ma'am Gilda ang asawa ko. Bulaga! Bulaga! Ang cute ng tawa nitong anak mo, ate, oh! Ate! Hoy, ate! Ha? Ano? Oh, ano na naman yung iniisip mo? Kanina ka pa tulala dyan, ah. Wala. Ay, nako. Si Kuya Alan na naman yan, ano? Saan na naman daw ba siya nagpunta ngayon? Sa Baguio daw. Mamimili daw ng mga halaman si Ma'am Gilda doon. Alam mo, ate, kung sino-sino pa ang pinaghihinalaan mong babae, tapos yun pala, amo ni Kuya Alan yung kalaguyo niya, no? Ha? Ay, joke lang, ate. Ito naman, kadiri kaya yun. Oo nga. OMG, ate.
Pinaghihinalaan mo nga na yung amo ni Kuya Alan yung kabit niya? Hindi, ano ka ba? Kasing edad na ng nanay niya yun, no? OMG! Ate, oo nga! Posible nga! Kasi bakit biglang parang naging sosyal tong si Kuya Alan? At saka kung gumastos, kala mo CEO ng kumpanya. Hindi, ano ka ba? Huwag mo nga akong pinag-iisip ng mga nakakadiring bagay. Sus! Ate, sigurado ako naiisip mo rin yan. Ano, di ba? Totoo? Aminin mo! Oo, nagdududa rin ako. Ano ba yan, ate? Parang kung totoo yan? Yung karibal mo, parang nanay mo ng edad! Hindi mo pa kasi nakikita si Ma'am Gilda. Kahit na lampas 50 na yon, mas sexy pa sa akin. At mukhang tetrentahin lang dahil bukod sa adik na sa Zumba, ang daming mga pinaretoke sa katawan. We, di nga. Ay, teka. Oh, ito, tignan mo. Itong picture niya. Hala, ate. Oo nga. Medyo halata mo ng konti na may edad na. Pero ang katawan, unfair, parang hindi pa nanganak. At hindi naman sa pag-aano, ate, ha? Pero parang kabahan ka nga kung ito man yung ipinagmamaneho ni Kuya Alan araw-araw. Pero baka naman napaparanoid lang ako, Karen. Malaki na rin ang tiwala ko kay Ma'am Gilda. Kung meron mang babaeng nagsusustento kay Alan, baka isa sa mga amiga ni Ma'am Gilda. Hindi rin naman magagawa sa akin to ni Ma'am. Nang nailabas ko na po ang pangamba ko sa kapatid kong si Karen at nang narinig ko rin po ang opinyon niya, ay doon na po talaga ako nagsimulang magduda rin kay Ma'am Gilda Papadudut. Para po kasi sa edad ni Ma'am Gilda ay talagang napaka-sexy at maganda siya. Hindi ko yan maikakaila, may pagkatsinita, maputi, tapos ay may tulong pa ng siyensya at mga mamahaling mga damit at gamit. At hindi rin po ako nagtataka kung matipuhan ni Ma'am Gilda si Alan Papadudut. Bukod sa bata pa po kasi ay may itsura naman po kasi talaga ang asawa ko. Matangkad, moreno, maganda ang katawan. Lalo po nung naging mas banidoso siya at naka-afford ng mga mamahaling mga damit. Mas lumabas din po ang pagiging gwapo niya. At kapag idikit mo siya sa mga mayayaman ay hindi rin malayo na maisip mo na may kaya siya at itsura sa asta niya. Pero pinigilan ko pa rin po na pag-isipan sila ng masama dahil bukod sa tumatayo ang balahibo ko sa ideya na may sugar mommy ang asawa ko, ay napakalaki na rin po ng tiwala ko at mataas na din ang pagtingin ko kay Ma'am Gilda. Naghanda na po kami sa magiging binyag ng anak namin ni Alan Papadudut. Siya na rin po ang naglakad ng lahat. Schedule sa simbahan na gusto niya, reception sa mamahaling restaurant at mga imbitado. Kompleto rin po pati ang videography, ang photo booth at kung ano-ano pa. Tansya ko po ay gumastos ng napakalaki si Alan para sa binyag ng anak namin. Pero hindi ko na rin po binanggit ang pag-aalala o ang pagdududa ko kung saan siya kukuha ng ipambabayad sa magarbong binyaga na yon. Nang papalapit na po ang binyag ay humiling po ako ng isang sign sa aking pagdududa kina Alan at Ma'am Gilda Papadudut. Alam ko po kasi na ang mga mayayaman ay malimit ng hindi nag-a-attend ng mga binyag at nagpapadala na lamang ng proxy. Lalo pa kung hindi rin naman sosyal ang nag-iimbita o kung wala silang mapapala sa pagpunta. Sa tinagal-tagal ko po kasi na nagki-caregiver sa pamilya ni Ma'am Gilda ay medyo nakabisa ko na po ang utak ng mga mayayaman. At alam ko po na kadalasan ay hindi sila mag-e-effort na pumunta sa isang salo-salo o event kung wala naman silang makukuha dito. Tulad ng dagdag na koneksyon na magagamit sa negosyo o ang mapagyayabangan nila ng estado nila sa buhay. In short, sinabi ko po sa aking sarili na kapag personal na dumalo si Ma'am Gilda sa binyag ng anak namin ni Alan ay malamang na may relasyon nga silang dalawa. At nang dumating nga po ang araw ng binyag ng anak namin ni Alan, ay personal na dumating si Ma'am Gilda.
Ma'am Gilda, dito na kayo maupo sa table namin. Ay, thank you, Alan. Very gentleman naman. Hindi mo na kailangan gawin yon dahil ngayon, magkumpare na tayo. Oh, Carmela, long time no see. Oo nga po, long time no see po, Ma'am Gilda. Oh, wag ka nang mailang at ngayon magkumare na rin tayo. Buti naman po at napaunlakan ninyo itong munting selebrasyon ng pamilya namin. Naku, syempre naman, kayo naman. Parang pamilya ko na rin kayo, no? Salamat po. Parang nanay na rin po ang turing namin sa inyo ni Alan. Grabe ka naman makananay kay Ma'am Gilda, Carmela. Batang-bata pa yun si Ma'am oh. Oo nga, Carmela, ano pa yan? Age is just a number. Oo nga po parang nakakatandang kapatid nga lang namin kayo. Yan. Older sister, that's more like it. Ma'am, wine pala. Gusto nyo, ikuha ko na kayo ng wine? O sige. Pero ano bang wine ang meron sila dito? I don't think meron sila nung gusto ko, pero it's okay, Alan. Don't worry about it. Mamaya na lang ako magwa-wine. Sige po. So, kumusta pala, Carmela? Medyo tumaba ka ng konti since nung huli tayong nakita, ha? Ganun po ba? Naku, sinasabihan ko ngayon mag-gym kaso ayaw. Tamad naman. Naku, Carmela, dapat kahit nanay ka na, hindi mo pa rin pababayaan ang katawan mo. Oo nga po Baka mambabae pa tong si Alan ano. Nga po pala, Ma'am Gilda. Ano pala yung air freshener ninyo sa kotse? Ang bango-bango po Parang gusto kong maglagay din sa CR namin. Air freshener? Yan po Naamoy ko nga po sa inyo nung nagbeso-beso tayo kanina. Ang bango po kasi. What? Carmela, it's not air freshener. It's my customized perfume that I ordered from France. Talaga po? Kasi naaamoy ko rin yan kay Alan At ang sabi niya air freshener daw sa kotse. Carmela! Sobrang dami niyo po ba maglagay ng pabango kaya pati sa damit ng asawa ko dumidikit? Kuminsan nga po abot hanggang brief Carmela, ano ba? Excuse me? Carmela, anong gusto mong palabasin? Ma'am, huwag niyo napansinin yan. Wala naman po kung gustong palabasin. Pero tanong meron. Sugar mommy po ba kayo nitong asawa ko? Excuse me? Carmela, ano ba? Tumahimik ka na. Mag-iingat ka sa pananalita mo. Ang tanong ko, binabayaran niyo ba ang asawa ko para ikama niyo? How dare you? Uy, ano ba? Tama na, Carmela! Tama na! Make her stop! Bitawan mo si Ma'am Gilda! Stop it! Tama na yan! Naging malaking iskandalo po ang naging sampala namin ni Ma'am Gilda sa mismong binyag ng anak namin ni Alan Papadudut. Hindi ko na rin po kasi napigilan ang sarili ko. Lalo na noong naamoy ko ang pabango ni Ma'am Gilda na matagal ko na rin pong naaamoy sa mga damit ng asawa ko. Nang nasinghot ko po ang pamilyar na amoy na yon ay bigla pong parang sinampal din ako ng realisasyon na siya nga si Ma'am Gilda nga ang kabit ng asawa ko. Matapos nang nangyari sa binyag ay hindi na rin po ako tumuloy sa bahay namin ni Alan Papadudut. Kasama ang aking anak ay dumiretso na ako sa bahay ng kapatid kong si Karen. Sa punto pong yon ay handang-handa na po akong makipaghiwalay kay Alan. Pero matapos ang ilang araw nang medyo kumalma na ako, ay unti-unti na rin po akong natakot. Natakot na lumaki ang anak namin sa isang broken family. At higit sa lahat ay natakot din po ako. Natakot ako na paano kung nagpadala lang po ako sa aking emosyon at wala naman talaga silang relasyon ni Ma'am Gilda. Kung tutuusin po kasi ay amoy lang naman ang pabango ni Ma'am Gilda ang naging batayan ko para isipin na siya ang kabit ng asawa ko. Kung tutuusin ay wala pa rin po akong konkretong ebidensya sa pambababae ni Alan. Pero matapos po ang ilang araw ay nakuha ko na po ang konkretong ebidensya na hinahanap ko. Nakaramdam po ako ng kakaiba sa maselang bahagi ng aking katawan. At nang nagpa-check up po ako, nalaman kong may STD po pala ako.
Sandali! Sino yan? Ikaw na naman, Kuya Alan? Nasaan ang ate mo? Ang kulit mo naman, Kuya eh. Sinabi na ngang ayaw kang makausap ni ate. Wala akong pakialam sa ate mo. Andito ako para kunin ang anak ko. Tabi nga dyan! Ay, ano ba? Hoy Kuya, trespassing ka na ha? Nasaan ang ate mo? Anong ginagawa mo dito? Kukunin kong anak ko! Bitiwan mo ang anak ko! Kuya, bitiwan mo nga yung bata! Akni ang anak ko! Kidnapping ang ginagawa mo! Wala akong pake! Ate, sandali lang ha. Tatawagin ko na si Chairman. Hoy! Akin na! Ibigay mo sa akin ang anak ko! Hindi! Magkakamatayan tayo. At anong balak mo, ha? Paano mo bubuhayin tong anak ko? Dumidede pa to. Ipapadede mo dyan sa sugar mommy mong menopause na? Tumahimik ka! Hanggang ngayon, ipinagpipilitan mo pa rin ang kaibangan mo na nambababae ako! Kahibangan? Ay, ang STD mo, kahibangan ko rin ba? Ano? Ano, nagulat ka? Na alam ko na may STD ka, no? Wala akong STD! Saan mo nakuha yan? Diyan sa matronang gilda na yan, kung sino-sinong lalaking kinakana, di ba? Hoy, Alan! Kung sa tingin mo naka-jackpot ka na dyan sa gilda na yan, nagkakamali ka! Pag nagsawa yan sa'yo, itatapong ka lang din yan tulad ng ibang mga pampalipas oras niya! Tumahimik ka! Wala nga akong STD! Kung wala kang STD, eh kanino ko nakuha ang sakit ko? Nakakatiri ka! Abamalay ko kung sino nagbigay sa'yo niyan! Kapal na mukha mo! 9 na buwan ako nagbuntis. Halos kakapanganak ko pa lang, ikaw pa lang ang gumagalaw sa akin. Hayop ka, nakakatiri ka! Wala akong alam sa sinasabi mo! Lumayas ka! Lumayas ka sa harap ko, nakakatiri ka! Hindi ako aalis dito nang hindi ko kasama ang anak ko! Hindi ko ibibigay ang anak ko sa'yo. Marumi ka! Nakakadiri ka! Masama kang tao at wala kang kwentang ama! Akin na yung anak ko! Ate, papunta na ang barangay. Ikaw ha, huwag mong hintayin na kalagkarin ka nila palabas. Lumayas ka sa harapan ko! Ayoko na makita yung pagmumukha mo! Matapos po noon ay mga ilang beses pa ring pinagtangkaan ni Alan na kunin ang anak namin pero hindi po ako pumayag. Nang malaman ko po na binigyan ako ng STD ni Alan ay doon ko na po talaga nabuo ang aking pasya na hindi na po ako makikipagbalikan pa sa kanya. Diring-diri po ako noon kay Alan, Papa Dudut, at diring-diri po ako sa sarili ko. Dahil sa nangyari ay kumonsulta na rin po ako sa isang abogado kung ano ang maaari kong gawin upang mapawalang bisa na ang aming kasal. Pero sa kasamaang palad ay hindi ko pa rin po natutuloy ang masalimuot na prosesong yon. Kahit 1 taon nang nakakalipas dahil kulang pa rin po ang ipon ko para sa pagpapaanak. Ang huli ko pong balita ay nagtatrabaho pa rin po si Alan kina Ma'am Gilda. At ayon nga po sa mga kwento-kwento at chismis ng mga kakilala, ay simula nga daw po na mag-pandemic ay doon na ata tumira talaga si Alan sa bahay ni na Ma'am Gilda at hindi na umuwi sa dati naming bahay. At hindi ko po maalis sa isipan ko na siguro'y mula nang mag-lockdown ay naging ganap na ngang boy toy ni Ma'am Gilda si Alan. Na anytime ay pwede niyang babain sa driver's quarter kapag gusto niyang maglibang. At dahil din po sa mga nabalitaan ko ay mas lalo ko pong na-realize na tama ang naging desisyon ko, Papa Dudut. Tama na nakipaghiwalay ako kaagad kay Alan dahil bukod sa niloloko niya ako, binigyan ako ng sakit ay na-realize ko na hindi ko na pala talaga siya kilala. Ni sa hinagap ay hindi ko po akalain na masisilaw ng pera si Alan. At kapalit pala ng konting karangyaan at luho sa buhay ay handa pala niyang ipagpalit ang sarili niyang mag-ina. Kaya kahit na natatakot po ako na maging single mom ay nagpapasalamat na rin po ako na maaga pa lang ay natuklasan ko na kung ano ang klaseng tao pala talaga si Alan. At nailayo ko na rin ang anak ko sa irresponsable niyang ama. Maraming salamat po, Papa Dudut, kung sakaling mapipili ninyo ang kwento kong basahin. At sana rin po ay may napulot din kayong aral ang ating mga kabarangay sa masaklap ko pong pinagdaanan. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Carmela. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay
dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Grabe, babe! Ang ganda na pagkakasulat mo dito sa reaction paper ko. Hindi naman masyado. Sinimplihan ko na nga lang ang mga salita na ginamit ko dyan eh. Ang ganda kaya! Buti na lang talaga tinulungan mo ko dito. Kasi sobrang tamad ko talaga sa paggawa ng reaction paper eh. Iba kasi ang mga trip mo na gawin, babe. Saka dun ka mas active sa mga subject na may kinalaman sa sport. Kaya kinakatamaran mo lang talaga yung mga ganitong pagsusulat. Sa bagay, tama ka dyan. Pero babe, thank you talaga ha. Alam mo, kanina ka pa nagpapasalamat sa akin. Reaction paper lang yung ginawa ko kaya hindi mo kailangan na paulit-ulit na mag-thank you. Hindi lang naman ako nagta-thank you para sa reaction paper na yan eh. Eh para saan pa? Para sa pagiging best girlfriend mo sa akin. I love you, babe. I love you too, babe. Sobra. Pakis nga. Babe, sandali lang. Bakit? Baka dumating na yung mga kasama mo dito sa boarding house. Mamayang gabi pa sila uuwi. Babe, sandali lang. Itigil mo na muna yung ginagawa mo sa akin. Babe, sabi ng teka lang eh. Ano bang problema mo? Bakit ka sumisigaw dyan? Hindi naman ako sumisigaw. Eh kasi naman, binubuksan mo na tong butones ng blouse ko. Eh ano naman? Boyfriend mo naman ako at girlfriend kita. Magto 2 years na nga tayo tsaka dati na naman natin ginagawa to, babe. Oo nga, pero hanggang bewang lang yung kamay mo dapat. Sinabi ko na yun sa'yo, di ba? Bakit parang gusto mo nang ipasok sa loob ng blouse ko yung kamay mo kanina? Ang arte mo naman, Aya. Akala ko ba mahal mo ko? Mahal kita, Jed. Alam mo naman yun. Kung mahal mo ko, bakit nag-iinerti ka ngayon? Magdadalawang taon na tayo magkarelasyon pero parang wala ka pa rin tiwala sa akin. Babe, alam mo namang hindi totoo yung sinasabi mo. Mula nung unang araw na maging tayo, malaki na ang tiwala ko sa'yo. Babe, huwag ka nang magtampo. Payakap nga ako sa babe ko. Kung mahal mo talaga ako, ibibigay mo ang gusto ko. Aya, matagal naman na tayo magkarelasyon. Baka naman kahit isang beses lang subukan natin gawin to. Normal naman to eh. Di ba nga sabi nila, pinapatibay daw ng sex ang relasyon ng dalawang taong nagmamahalan. Kaya kapag ginawa natin yun, sigurado ako na mas lalong titibay ang relasyon nating dalawa. Papadudod sinubukan ko pang tumanggi sa gustong mangyari ni Jed ng araw na yon. Pero tuluyan na rin akong bumigay at sinuko ang aking bataan sa kauna-unahang lalaking tinibok ng puso ko. At pagkatapos naming gawin ni Jed ang bagay na yon, mas naramdaman ko ang pagmamahal niya para sa akin. Siguro kasi nag-iba rin ang higpit ng yakap niya sa akin ng mga oras na yon. At kita ko sa mukha niya na sobrang natuwa siya dahil binigay ko na ang matagal na niyang hinihingi sa akin. Ang aking buong sarili. Ang sabi ni Jed ay isang beses lang naming gagawin yon, Papa Dudut. Isang beses lang kaming magsisiping dahil gusto niya lang daw talagang mas pagtibayin nito ang relasyon naming dalawa. Kaya lang sa tuwing magkasama kami sa boarding house niya at walang ibang tao doon kung hindi kaming dalawa lang ay madalas niya akong kinukulit na gawin namin ang bagay na yon. Ayoko na rin sanang ulitin namin yon pero hindi ko siya matanggihan. Lalo na kapag nagtatampo na siya. Kaya ilang beses na rin namin ginawa ang pagsisiping sa boarding house nila o kaya sa mumurahing hotel na pinupuntahan namin. May mga motel kasi siyang alam na tumatanggap ng mga nag-check-in kahit mga estudyante pa lamang o naka-uniform pa. Kaya tuwing once rin namin ay hindi pwedeng kay Jed na walang mangyayari sa aming dalawa, Papa Dudut. Happy 2nd anniversary, babe! Happy anniversary din, babe. Thank you ah. Kasi pumayag ka na dito tayo sa motel mag-celebrate ng anniversary natin. Siyempre naman, request mo to eh. Sa kabuti na lang din, isa lang ang klase ko ngayon.
Kaya mas mahaba ang oras na magkasama tayong dalawa. Babe, sana hindi ka magsawa sa akin ha. Bakit naman ako magsasawa sa'yo? Mahal na mahal kita. Wala lang, natatakot lang ako na mapagaya tayo sa iba na pagkatapos ng ilang beses na may nangyari sa kanila, bigla na lang silang naghihiwalay. Huwag kang mag-alala. Hindi ako kagaya ng mga nababasa mo sa pocketbook o napapanood mo sa teleserye. Na pagkatapos makuha ang gusto niya sa isang babae, bigla na lang mangiiwan sa ere. Ang tagal na kaya nating dalawa. At sigurado na ako na ikaw na talaga ang babaeng gusto kong pakasalan at makasama sa habang buhay. Talaga babe? Oo, mahal na mahal kita eh. Ako rin, sobrang mahal kita babe. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Yung palagi ko naririnig kung gaano mo ako kamahal. Basta babe, magtiwala ka lang sa akin ha. Promise, hindi ako mawawala sa buhay mo. Ang sarap naman pakinggan nun babe. Pakiramdam ko tuloy. Sobra mo talaga akong mahal. Yun ang totoo babe. At hindi na magbabago yun kahit kailan. Kiss ko nga yung maganda kong babe. Ay, teka. Oh, Munti ko na makalimutan to. babe, ano yung ginagawa mo? Lagay ko lang tong cellphone ko dito malapit sa atin. Pero bakit? Kasi gusto ko makuna ng video tong gagawin natin. Babe, ayoko ng ganyan. I-off mo na yung cellphone mo. Ngayon ko lang naman gagawin to, pagbigyan mo na ako. Pero ayoko nga ng ganyan. Hindi nga ako komportable na mapanood ang sarili ko sa video eh. Tapos ire-record mo pa tong ginagawa natin? Eh di wag mong panoorin to babe. Ginagawa ko lang naman to kasi second anniversary natin ngayon. Gusto ko lang ng souvenir sa espesyal na araw na to. Pwede naman na ibang video na lang ang kunan mo sa ating dalawa. Huwag na tong ginagawa natin dito sa kama o sa loob ng motel. Baka mamaya kumalat pa yan eh. Bakit naman to kakalat? Wala ka pa rin ba talagang tiwala sa akin hanggang ngayon? Ano bang akala mo babe? Ipagkakalat ko tong video nating dalawa? Grabe ka naman mag-isip sa akin. Hindi naman sa ganun. Nag-aalala lang ako na kung anong pwedeng mangyari na hindi maganda. Ang dami-dami nating napapanood sa balita tungkol sa kumakalat na malaswang video. At ayoko na mangyari sa atin yun. Hindi mangyayari yun sa atin, basta magtiwala ka lang. Para lang naman sa mga mata ko tong video na i-record ko. Gusto ko lang na may maisave ako na kakaiba at magandang alaala nating dalawa. Siyempre, espesyal tong araw na to para sa akin, babe. Kaya pumayag ka na, please. Ngayon lang to sa anniversary natin. Promise. Sige na nga. Basta ilayo mo na lang yung cellphone mo. Kasi naiilang talaga ako na may camera na nakatapat sa ating dalawa ngayon eh. Papadudot, ayoko talagang gawin yon, kaya lang ayoko rin na mag-away pa kami ni Jed sa second anniversary naming dalawa. Kaya naman kahit naiilang talaga ako ay hinayaan ko na lamang na i-record ng cellphone niya na nasa malapit lang sa amin ang ginagawa naming pagsisiping. Kaya lang hindi rin ako kontento doon si Jed. Kinuha niya rin ang cellphone na yon at hawak niya yon habang nire-record ng malapitan ang ginagawa naming kalaswaan noon. Sobrang naiilang at nahihirapan akong kumilos noon. Pero dahil gusto ko siyang pagbigyan ay naging sunod-sunuran na lamang ako sa lahat ng gusto niyang mangyari ng araw na yon. Kahit labag pa yon sa kalooban ko. Ang totoo papadudot ay lumaki ako sa medyo konserbatibong pamilya. Wala na akong papa at tanging si mama na lamang ang nag-aalaga sa aming 4 na babaeng magkakapatid. Pangalawa ko sa aming 4 at nagtatrabaho na noon sa abroad ng ate ko. Hindi naman naging mahigpit sa pag-aalaga at pagpapalaki sa aming magkakapatid ng mama ko. Pero hindi siya nagkulang sa pagpapaalala sa amin na maging maingat kami sa aming mga sarili. At sana raw ay huwag naming hayaan na makagawa kami ng pwede naming ikapahamak. Alam ko naman na mali talaga na hinayaan ko si Jed na kuhanan ng video ang ginagawa naming kalaswaan. Pero malaki kasi ang tiwala ko sa kanya. Pinanghawakan ko ang pangako niya na hindi niya yon sisirain.
Hindi porke madalas nating kasama ang isang tao ang ibig sabihin ay lubusan na natin silang kakilala. Dahil ang ugali ng tao ay parang panahon na anumang oras ay pwedeng bigla na lang magbago. Yun ang sabi nila Papa Dudut na napatunayan kong totoo dahil sa biglang pagbabago ng ugali ng boyfriend kong si Jed. Nasa first semester na kami sa 4th year noon nang maging mainitin ang ulo niya. Madalas na malate lang ako ng konti sa date namin ay sinisigawan na kaagad niya ako o nagwo-walk out siya. May mga oras din na nakapagbibitaw siya ng masamang salita sa akin. O kaya ay minumura niya lang ako bigla kahit pa sa harapan ng maraming tao kapag nababad trip siya. Kahit nga rin sa tawag o text ay palagi ako nakakatanggap ng mura sa kanya. Naging madalas din ang pagsiselos niya kahit makita niya lang na may kausap akong lalaking kaklase ko. Ewan ko ba Papa Dudut, alam ko namang may problema sa ugali noon si Jed at sa relasyon naming dalawa pero tiniis ko pa rin ang lahat ng yon. Ayoko kasi siyang mawala sa akin at ayoko na matapos ang relasyon naming dalawa. Lika! Lika dito! Aray ko! Aray! Aray ko, babe! Nasasaktan na ako! Masasaktan ka lalo sa akin kapag hindi ka tumigil sa kakasalita mo dyan. Bitiwan mo nga kasi yung braso ko! Hindi naman ako lalayo sa'yo! O ayan, Aray! Hindi mo naman ako kailangang itulak! alam mo ikaw, ang arte-arte mo. Binitawan lang kita tapos sasabihin mo na tinulak na kita. Ano na naman ba kasing problema mo at parang sa akin mo binubunton yung init ng ulo mo? Hindi ko binubunton sa iyo ang init ng ulo ko. Dahil ikaw mismo nagpapakulo ng dugo ko ngayon sa galit. Ano na naman bang ginawa ko sa'yo? Ano, Aya? Maang-maangan ka na naman talaga dyan? Jed naman eh. Sabihin mo na lang kasi sa akin kung ano man yung kinakagalit mo. Para hindi na ako naguguluhan dito. Ang galing mo rin talaga umarte, no? Akala mo ba hindi kita nakita kanina sa kantin? Nakikipagharutan ka kay Albert. Ako? Nakikipagharutan sa kanya? Bakit ko naman gagawin yun? Jed, kaya lang naman kami magkasama ni Albert. Kasi kagrupo namin siya ni Tess sa thesis namin. Ayan! Diyan yung nag-uumpisa, di ba? Yung kunwari gagawa kayo ng thesis. Pero ang totoo, naglalandian na kayong dalawa. Saan mo pa napupulot yung mga sinasabi mo na yan? Bakit? Hindi ba totoo? Siyempre hindi. Bakit ko naman gagawin yun? Boyfriend kita. At malaki ang respeto ko sa relasyon nating dalawa. So kapag hindi mo pala ako boyfriend, plano mo talagang landiin yung Albert na yon? Jed naman, ano ba? Saan ba talaga pupunta tong usapan na to? Tapatin mo nga ako, Aya. Type mo si Albert kaya lagi ka nagpapakyut doon, no? Ano na naman ba yung sinasabi mo? Alam mo, hindi na kita maintindihan. Saka yung takbo ng utak mo kasi... Aray ko, Jed! Bakit mo naman ako sinampal? Kasi isang tanong lang ang binigay ko, pero ang dami mo nang sinabi. Aya! Ano ba nangyayari dito? Wala, Tess. May pinag-uusapan lang kami ni Jed. OMG! Bakit dumudugo yan labi mo? Sinakta ka na naman ba ng walang yang to? Pwede ba, Tess? Huwag ka nga makialam sa pag-uusap namin ng girlfriend ko. Hindi ako makikialam kung hindi mo siya sinasaktan. Tess, tama na yan. Hindi naman talaga ako sinaktan ni Jed. Talaga? Hindi? Kahit ang pula ng pisngi mo at may sugat pa yung labi mo? At ikaw naman, Jed, kung gagawin mo lang punching bag tong kaibigan ko, mabuti pa umalis ka na lang dito. Alam mo, Tess, napaka-pakialamera mo talaga. Mabuti pa nga na magsama na lang kayo ng kaibigan mo. Diyan na kayo. Jed, sandali! Hindi pa tayo tapos mag-uusap. Ay, ano ba? Sinaktan ka na nga ng lalaking yan tapos gusto mo pang habulin? Tess naman eh! Bakit kasi nakialam ka pa sa pag-uusap naming dalawa? So ngayon, kasalanan ko pa pala na concerned ako sa'yo. Wow ha? Alam mo, Aya, nakakalimutan mo na yatang tao ka at hindi bagay na tagasalo ng galit, inis o pananakit ng gagong boyfriend mo na yan, ha? Kung mahal mo yung boyfriend mo, huwag mo naman sanang kalimutan na mahalin at irespeto yung sarili mo para lang dyan sa lalaki na yan.
Papadudot, alam ni Tess na hindi yun ang unang pagkakataon na nasaktan ako ng pisikal ni Jed, kaya naman grabe rin talaga ang inis niya sa akin ng araw na yon. Ilang beses na niya kasi akong pinayuhan na hindi na raw healthy ang relasyon namin kaya dapat ay makipaghiwalay na ako dito. Pero ilang buwan ko pang tiniis ang ugali na yun ni Jed. Wala mahal ko talaga siya. At malaking bagay din talaga yung si Jed, ang kauna-unahang lalaking nakasiping ko. Aaminin ko na ang iniisip ko noon kaya ayaw ko makipaghiwalay sa kanya ay wala ng ibang lalaki ang magkakagusto sa akin kasi nga hindi na ako virgin. Na si Jed na ang gusto kong makasama sa habang buhay kasi sa kanya ko ibinigay sa kauna-unahang pagkakataon ng sarili ko na gusto kong pilitin na ayusin ang relasyon namin dahil ayaw kong mawala siya sa buhay ko. Kaya lang Papadudot, lahat naman tayo ay marunong mapagod sa pagtitiis hanggang sa makaramdam na lang tayo na gusto na nating sumuko. Dahil dumating din po ang point lalo na nang muli akong masaktan ni Jed dahil isang kaklase ko naman ang pinagsilosan niya. Nasampal niya ako kasunod ng malulutong na mura at masasakit na salita. Kaya na mga oras na yon ay hindi na ako nakapagpigil at tinapos ko na ang relasyon naming dalawa. Nakita ko ang biglang pagbabago noon sa mukha niya na parabang nagulat siya at nagsisi sa ginawa niya sa akin. Pero dahil pagod na akong magtiis, hindi ko na siya binigyan pa ng isang pagkakataon na ayusin ang relasyon namin, Papadudot. Tess, nasan ka na? Sorry ha, traffic kasi dito sa dinaanan ng jeep na sinasakyan ko pero malapit na ako dyan. Okay, si Albert mukhang malilate din kasi ang sabi niya sa text kanina, hindi raw kaagad siya makakaalis ng bahay nila. Natagalan daw kasi yung ate niya sa pamamalengke kaya hinihintay niya pang makauwi para may makasama ang mga pamangkin niya bago siya umalis. Naku, pasensya ka na, ang tagal mo tuloy naghintay sa amin ni Albert. Ayos lang, sisimulan ko na rin munang i-edit yung mga dapat na ayusin para sa thesis natin. Para pagdating nyo, ipapabasa ko na lang sa inyo. Okay, text kita kapag nakababa na ako ng jeep. Sige, ingat ka. Bye! Babe, Anong ginagawa mo dito, Jed? Saka paano mo nalaman kung nasan ako ngayon? Sinusundan mo ba ako? hindi. May pinuntahan lang ako dyan sa malapit tapos nakita kita dito kaya nilapitan kita. Babe, please. Mag-usap naman tayo kahit saglit lang. Wala akong oras sa'yo, Jed. Malapit na ang deadline ng thesis namin kaya kailangan naming asikasuhin to. Saka pwede ba? Break na tayo kaya tigil-tigilan mo na yung pagtawag sa akin ng babe. Okay, fine. Hindi na kita tatawagin, babe. Pero please naman, wag mo na akong i-block sa Facebook o sa ibang social media account mo. Account ko yon kaya gagawin ko ang lahat ng gusto ko. Aya, hindi mo na ba talaga ako kayang bigyan ng chance? Ilang beses na kitang pinagbigyan noon at sinabi ko na kung anong problema sa'yo at sa relasyon nating dalawa. Pero hindi ka pa rin nagbago at lumala pa yung pagiging seloso mo at pananakit mo sa akin. Pero baka naman pwede mo pa ako pagbigyan kahit isang pagkakataon na lang. Hindi yung parang ang bilis mo akong binitawan kagaya nito. Ilang chance pa ba ang gusto mo, Jed? Hinaya ako ng ilang beses mo kung saktan noon kasi inakala ko na pwede pa nating maayos ang lahat. Pero nakakapagod ka ng pagbigyan. Kaya sorry kung hindi ko na talaga kayang ibigay ang hinihingi mong pagkakataon para ayusin ang relasyon natin. Hindi. Hindi ako papayag na mawala ka sa akin. Jed naman, huwag mo nang pahirapan ang sarili natin. Mag-move on na lang tayo pareho. Pero hindi ko nga kayang gawin yung sinasabi mo. O sige. Ayaw mo makipagbalikan sa akin? Okay, fine. Pero wag mo akong sisisihin ha. Kapag nakita mo ang sarili mo sa kumakalat na malaswang video. Ha? Anong ibig mong sabihin? Alam mo kung anong tinutukoy ko, Aya. Kaya pag-isipan mo tong mabuti. Makikipagbalikan ka sa akin? O may malaswang skandal mo nakakalat sa school natin? Papadudot, hindi na ako nakasagot sa tanong na yon ni Jed sa akin. Bigla na kasi akong kinabahan. Kaya wala na rin akong makapa na salita noon.
Hanggang sa dumating na si Tess na dahilan para bigla nang umalis si Jed sa harapan ko. Gusto pa sana siyang habulin at awayin ni Tess pero sinabi ko sa kanya na hayaan na lang na umalis si Jed dahil wala naman siyang ginawang masama sa akin. Hindi ko sinabi kay Tess ang pagbabantang ginawa ni Jed, Papa Dudut, dahil nahihiya ako na malaman niya na pumayag ako sa pagbivideo na gusto ni Jed noon. Pero napansin niya na may gumugulo sa isipan ko ng mga oras na yon. Nang tanungin niya ako tungkol doon ay sinabi ko na wala lang yon, kaya huwag na akong alalahanin pa. At nang dumating ang isa pa naming kagrupo sa thesis na si Albert ay pinilit ko ang sarili ko na mag-focus sa dapat naming gawin at pag-usapan na tatlo. Sobrang hirap, Papa Dudut, dahil sobrang nag-aalala ako na baka totohanin ni Jed ang pagbabanta na ginawa niya sa akin ng araw na yon. Nang makauwi ako ng bahay, Papa Dudut, ay hindi pa rin maalis sa isipan ko ang pagbabanta ni Jed tungkol sa video na ginawa naming dalawa. Pero pilit kong kinumbinsi ang sarili ko na hindi naman siguro gagawin ni Jed na ikalat ang video na yon dahil naniniwala ako na kahit papaano ay may respeto at pagmamahal pa rin siyang natitira para sa akin. Kaya lang, Papa Dudut, hindi pa rin siya huminto sa panggugulo sa akin. Kapag nakikita niya akong walang kasama sa school, ay nilalapitan niya ako at pilit na kinakausap. Gumagamit din siya ng mga dummy accounts sa Facebook para ma-message niya ako at sinasabi niya na balikan ko na siya. Sinubukan ko na pakiramdaman noon ang sarili ko, Papa Dudut, kung may pagmamahal pa ba akong nararamdaman kay Jed na pwede kong gawing dahilan para balikan siya. Kaya lang, wala na talaga. Sadyang napagod na ang puso ko noon na mahalin siya kaya nagmatigas ako sa desisyon ko na hindi muli pang makipagbalikan pa sa kanya. Hello, sino to? Hi babe, kumusta? Jed, ikaw na naman? Oh, teka, relax ka lang babe. Jed, pangatlong palit ko na ng SIM card to. Paano mo ba nalalaman tong bagong cellphone number ko? Nakalimutan mo yata na marami tayong common friends. Ewan ko sa'yo. Wala naman tayong dapat pag-usapan kaya ibababa ko na tong… Oops, wag mong ibababa tong tawag. Dahil kung hindi, magsisisi ka talaga. Matagal na akong nagsisi at yun yung araw na hinayaan kong pumasok ka sa buhay ko. Grabe ka naman, Aya. Kung makapagsalita ka, parang hindi kita napaligaya sa kama. Pwede ba? Kung mambabastos ka lang, humanap ka na ng ibang kakausapin mo kasi wala akong panahon sa'yo. Ikaw nga ang gusto kong kausap. Kasi nami-miss na kita, babe. Kaya bumalik ka na sa akin. Please? Hindi mo na ako madadaan sa mga paglalambing mo na yan. Sige na, bye! Buwisit talaga yung lalaki na yun kahit kailan. Aya, nandito ka lang pala sa kantin. Kanina pa kita hinahanap. Bakit hindi ka na lang nag-text para itanong kung nasan ako? Ay, oo nga no. Bakit ba hindi ko naisip yan kanina? Sorry ha, sobrang natataranta kasi ako sa paghahanap ko sa'yo eh. Okay lang, Tess. Pero bakit ganyan ang mukha mo? Para kang nag-aalala na hindi ko maintindihan. OMG, ibig sabihin hindi mo pa talaga napanood? Ha? Ang alin ba? Yung ano… ano kasi? Tess, ayusin mo hayang sinasabi mo. Mas lalo kitang hindi naiintindihan eh. Ay, sige na nga, eto na. May pinadala kasing video sa akin yung classmate natin. Anong video naman yun? Ano kasi, video mo, Aya. Ha? Video ko? Ayoko sanang panoorin kaya lang. Pinipilit kasi nila ako na ikaw yun eh. Kaya pinanood ko na tapos… May kopya ka ba ng video na yon? Oo, pero Aya, alam ko naman na hindi mo gagawin yun at saka… Panood na lang ako, please. Oo, sige. Eto, nandito sa cellphone ko. Panoorin mo. Halos maiyak ako nang makita ko ang sarili ko sa video na pinapanood sa akin ni Tess, Papa Dudut. Tinotoo pala talaga ni Jed ang ginawa niyang pagbabanta sa akin na ipagkakalat niya
ang video ko. Ang malaswang video na kinuhanan ni Jed noong magkasama kaming dalawa sa isang motel. Kaya lang sa video na yon, Papa Dudut, halos mukha at katawang ko lang ang kita dahil edited na yon. At pakiramdam ko noon ay bigla na lang akong pinagtinginan sa loob ng kantin at pinagbubulungan kahit naka-earphone naman ako ng mga oras na yon. Bigla tuloy akong umalis ng kantin at pumunta na lamang sa may likod ng gym kung saan ay sinundan naman ako ni Tess. At dahil itinuring ko siyang totoong kaibigan ay pinagtapat ko na sa kanya noon na ako talaga ang nasa malaswang scandal na yon. At si Jed pa ang kumuha ng video. Sinabi niya na kailangan daw na magsumbong na ako sa mga pulis para maaksyonan daw ang ginawa sa akin ni Jed. Pero syempre hindi ako sumang-ayon, Papa Dudut, dahil una sa lahat, ayokong malaman ni Mama ang ginawa kong kalaswaan, Papa Dudut. Girl, hindi ka na naman pumasok sa klase natin kanina. Masama kasi yung pakiramdam ko pero medyo okay naman ako ngayon. Sigurado ka ba na ayos ka lang? Oo, wag ka mag-alala sa akin kasi nandito lang din naman ako sa bahay. Paano naman ako hindi mag-aalala sa'yo? 2 araw ka nang hindi pumapasok sa mga klase natin. Oo nga pala, Aya. Sinabi sa akin ng advisor natin na gusto ka raw niya makausap tungkol doon sa kumakalat na video mo. Mukhang hindi na rin talaga ako makakabalik pa sa school. Alam naman kasi natin na hindi nila tinotolerate yung ganitong issue sa isang estudyante. Expulsion din ang diretso ko dahil sa ginawa ni Jen sa akin. Baka naman may iba lang siyang gustong sabihin sa'yo. O kaya kailangan lang niya ng paliwanag mo tungkol dun sa video. Sabi ko naman sa'yo isumbong mo na siya sa advisor natin o kaya sa mama mo para maturuan ng leksyon yung Jed na yan. Alam mo naman na hindi ko kayang gawin yan. Kasi ayoko malaman ni na mama ang nangyari sa akin o yung tungkol sa kumakalat ko na video. Nakakainis lang kasi ang kakapalan ng mukha ng ex-boyfriend mo. Dapat siyang ma-expel dito sa school natin. Pero Aya, ito payo ko lang naman sa'yo ha. Siguro sabihin mo na sa mama mo kaysa naman sa iba pa niya malaman yung nangyayari sa'yo ngayon. Ewan ko, Tess. Bahala na. Sige na, ibababa ko na tong tawag kasi kailangan ko na rin magluto para sa hapunan namin. Okay, sige. Basta tawagan mo ako kapag kailangan mo ng kausap ha. Oo, salamat. Bye. Aya? Aya, nasan ka? Ma, bakit po? Magluluto pa lang po sana ako. Magtapat ka nga sa akin. Ikaw ba to? Oh! Ma, sino pong nag-send ng video na yan sa cellphone niyo? Sabihin mo sa akin. Hindi naman ikaw to, di ba? Kamukha mo lang tong babaeng nasa malaswang video na to. Alam ko na hindi ikaw to kasi hindi mo magagawa ang bagay na to. Aya, sumagot ka! Sabihin mo sa akin na hindi ikaw to. Nakahawig mo lang tong babae kasi sigurado ako na hindi mo naman kayang gawin to, hindi ba? Hindi ba tama ako? Tama ako na mali ang mga kapitbahay natin sa chinichismis nila tungkol sa'yo? Sabihin mo sa akin na hindi sila nagsasabi na... I'm sorry. Sorry po. Sorry po, Mama. Bakit ka nagsasorry? Aya, huwag mo sabihin na ikaw talaga tong nasa malaswang video na to. Opo, Mama. Ako po, pero hindi ko naman po ginusto. Malandi kang babae ka! Paano mo nagawa to sa sarili mo? Ilang ulit ko kayong pinapaalalahanan ng mga kapatid mo na huwag gumawa ng kalokohan dahil puro babae kayo. Tapos eto ka, nagpapavideo ng mga kalaswang ginagawa mo? Mama, hindi ko naman po ginusto na kumalat yung video na yan. Kahit na,
Napakalaswa mong babae! Hindi mo na ginalang ang sarili mo! Hindi mo na nirespeto yung katawan mo! Nakakahiya ka! Nakakahiya kang anak! Kinakahiya kita at yung kahihiyan na ginawa mo sa sarili mo! Papadudot yon ang kauna-unahang pagkakataon na nasaktan ako ni mama ng pisikal at mapagsabihan ng masasakit na salita. Hindi ko naman siya masisisi dahil sobra kong sinira ang tiwala niya. Sinubukan ko siyang yakapin habang paulit-ulit akong humihingi ng tawad sa kanya. Pero pilit niya lang akong tinutulak hanggang sasabihin niya na huwag na raw akong lalabas ng bahay dahil kinakahiya niya raw na may anak siyang malaswa ang pag-uugali. Doon ko nalaman, Papadudot, na hindi lang pala sa mga kaklase ko si Nen ni Jed ang skandal ko, kung hindi pati na rin sa mga pinsang ko na nakilala niya noon. Kaya kumalat na rin yon pati na sa iba pa naming kamag-anak at pati na rin sa mga kapitbahay namin. Pinagkalat niya ang video ko gamit ang kanyang dummy account sa Facebook. Sinubukan kong tawagan si Jed pero hindi na niya sinasagot ang tawag ko. Gusto ko kasing makiusap sa kanya na ihinto na niya ang ginagawa niyang pagpapakalat ng video. Gulong-gulo na talaga ang isipan ko kung ano ang dapat kong gawin noon, pero dahil alam ko na masyado nang mabilis ang pagkakalat ng balita, alam ko rin na hindi ko na mapipigilan pa ang pagkalat ng skandal ko sa social media at iba't ibang panig ng mundo, Papadudot. Mula nang malaman ni Mama ang tungkol sa kumalat na skandal ay hindi na ako halos nakalabas ng bahay, Papadudot. Hindi dahil sa ayaw ni Mama na lumabas ako, kung hindi dahil ako mismo ang nahihiya sa nangyari. Pakiramdam ko kasi lahat ng taong nakakakilala sa akin ay alam na ang tungkol sa skandal ko. Hindi na rin talaga ako pumasok sa school noon dahil alam ko na lahat ng estudyante doon ay napanood na ang malaswang video ko at pwede rin na ma-expel ako dahil sa issue na yon. At nag-deactivate na rin ako ng social media account ko dahil napuno na ng mga message na tungkol sa skandal ang inbox ko. Nang makausap ko naman ang ate ko na nasa abroad ay halos maiyak din siya sa galit habang pinagsasabihan ako, Papadudot. Wala naman akong ibang nagawa noon kung hindi ang paulit-ulit na mag-sorry sa kanya. Si Mama naman ay hindi na rin ako masyadong kinikibo sa bahay. At hindi ko rin masyadong kinakausap noon ang dalawa kong kapatid. Pareho silang nasa high school noon kaya alam ko na aware na rin sila tungkol sa video ko. Papadudot, gusto ko na rin talagang maglayas noon pero wala naman akong alam na ibang pwedeng puntahan. Kaya naman kinulong ko na lamang ang sarili ko sa lungkot at pagsisisi sa loob ng kwarto. Sagutin mo na yung tawag ko, please. Oh, babe! Napatawag ka! Na-miss mo ako? Walang hiya ka, Jed! Bakit mo ginawa yon? Ha? Ang alin? Huwag ka nang mag-deny dyan. Alam ko naman na alam mo kung anong tinutukoy ko. Yung tungkol ba to sa scandal mo? In fairness, babe sexy mo dun. Parang sarap na sarap ka habang nakikipag-ano ka sa video na yun. Napakasama mo talaga, Jed! Oh, bakit? Anong masama sa sinabi ko? Totoo naman, diba? Ang lakas kaya ng ungol mo dun sa video. Ikaw naman kasi, babe. Bakit ka naman kasi pumayag na magpakuha ng video? Ayan tuloy. Napanood na ng ibang tao kung gaano ka kahilig sa sex. Tigilan mo na nga yung pagtawag sa akin ng babe!